Welcome to Church of God City of Makati. We are glad that you are joining us today. We will be starting in a few moments. Meanwhile, here are some reminders. Catch our midweek podcasts on Facebook, Thursday nights at 7. We have communion every first Sunday of the month. If you wish to join at home, please prepare bread or crackers, grape juice, or anything similar. For tithes and offering, you may send it to our BPI account through bank transfer, GCash, or PayMaya. God bless you! Praise God! Isang mapagpalang umaga, COG City of Makati. Tayo ay sama-samang magpupuri at sasamba sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin muna. Hallelujah! God, we worship you, Panginoon. We thank you for who you are, Panginoon. We thank you for all the blessings, Panginoon. Every day, Panginoon, hindi mo kami iniiwan. Every day, kasama ka namin, Panginoon. You are the God of peace. You are the God of strength, Panginoon. You are the God who is greater, Panginoon, and deserves all the glory and honor and praises. Hallelujah to you, O God. We thank you, Jesus. Turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. We sing, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. We
supernatural. Jesus is highly mighty, worthy. Jesus is gracious, patient, generous. And there is no name that is greater than Jesus. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. He's excellent, magnificent, omnipotent. Jesus is living, giving, loving. And there is no other name that is greater than, no other name that is greater than Jesus. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that's greater than Jesus. Nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus. Jesus, no other name. Nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus. Jesus, no other name. Nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus. Jesus, no other name. Nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus. Jesus, no other name that is greater than Jesus. The same, yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Just the same, yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Oh, well, Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. The name of Jesus is greater. The name of Jesus is stronger. The
There's just something about the name of Jesus. There's just something about the name of Jesus. The name of Jesus brings healing. The name of Jesus brings freedom. The name of Jesus is high above all things. The name of Jesus brings victory. The name of Jesus has saved me. The name of Jesus is high above all things. There's just something about the name of Jesus. There's just something about the name of Jesus. Jesus, name above
Ikaw at ikaw lang, Panginoon, ang nag-iisa naming Diyos, Panginoon, na may control sa lahat. Wala kaming control, Panginoon, sa aming buhay. Wala kaming control sa mga nangyayari sa paligid namin, Panginoon. Pero Ikaw, Panginoon, Ikaw ang nakakaalam kung ano ang mangyayari bukas sa aming bawat araw, sa aming buhay, Panginoon. Lord, You are our great God. You are our powerful God, Panginoon. Kaya nararapat lamang, Panginoon, na sa iyo kami magtiwala. Sa iyo kami tumingin, Panginoon. Sa iyo kami sumandal, Panginoon. You hold us in Your hands, Panginoon. And we thank You for that assurance, Panginoon, na Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang aming Diyos na buhay at walang imposible sa iyo. Karapat-dapat ka sa aming mga papuri at pagsamba. Marami pong salamat, aming Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hello everyone! Blessed and happy Sunday! Thank you for joining us in worshiping the Lord. May the God of peace bless you abundantly. Hayaan niyo pong magtanong muna ako sa inyo. Where do you find satisfaction? Saan ka nasisiyahan? Naranasan mo na bang mas-satisfied? Ito po ang mensahe ngayon entitled Satisfying. And please join me po sa isang panalangin. Lapit po tayo sa Panginoon. Lord, thank you sa pinagpalang araw na ito, Panginoon. Araw mo at amin pong itinatalaga sa iyo. Salamat po sa bawat isa na kasama po namin ngayon. At pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, sa panonood, pakikinig sa iyong mga salita. At hayaan mo, Panginoon, ikaw mismo ang mangusap sa bawat isa sa amin at gamitin mo lang pong instrument sa pag-share ng iyong word. And Lord, amin din pong itinataas sa iyo ngayon ang iyong bayang Israel na sa kasalukuyan ay dumaranas, Panginoon, ng pakikipagdigma. At hinihiling po namin, Panginoon, bagamat it is written in your word, Lord, sa last days talagang ang mga bansa maglalaban-laban sa kapwa bansa. And ito po ay isa sa mga senyales, Panginoon, ng huling mga panahon. Pero tinataas po namin sa iyo ang iyong bayan ito na maghari ang kapayapaan, Lord God. And also, Lord, hindi lamang sa bansang Israel, kundi dito sa aming bansa, Panginoon. At sa bawat isang kasama namin ngayon nanonood, Lord, hayang maghari ang kapayapaan sa aming puso at isipan. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen and amen. Satisfied ka ba sa buhay mo? Satisfied ka ba sa iyong kalagayan? Sa iyong mga ginagawa? Ano ang nagpapasatisfy sa iyo? Para sa iba, satisfying ang pagkain ito. Leche flan, talagang creamy, sweet, delicious, Pero para sa iba, hindi yan satisfying. Lalo na do sa mga umiiwas sa mga matatamis. Para sa iba, satisfying ang lechon. Pero sa iba ay hindi. Lalo na po do sa mga umiiwas sa cholesterol, do sa may mga medyo high blood. Ayaw po nila niyan. Para sa iba, satisfying ang kape. Minsan mainit o malamig. Pero sa iba ay hindi. So iba-iba ang nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Now, do you find reading of God's Word, yung pagbabasa ng salita ng Diyos, satisfying? Pag sinabi kasing satisfying, ito'y nagbibigay kasiyahan. At dahil dito, ito'y hinahanap-hanap mo. Natatakam ka, sabik ka dito.
At bago po natin ipagpatuloy ang topic about the Word of God, dadalhin ko po muna kayo sa aspeto ng prayer. Ayon po sa survey and also sa mga testimonies ng karamihan, those men and women who spend hours in prayer, it means kung sila'y manalangin daily ay 1, 2, 3 o 4 na oras. Ano po? And para po sa kanila, they find prayer very satisfying. Of course, satisfying sa kanila. That's why naglalaan sila ng mga oras sa pananalangin. But those who spend few minutes in prayer, minsan 1, 2, maybe hanggang 10 minutes ng pananalangin, they find prayer a burden. Not a pleasure, not satisfying. At ang kanila daw pong nararamdaman ay failure in their prayer life. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa iyong prayer life? Do you feel satisfied or unsatisfied? Si Jesus, meron po siyang pamanhik sa kanyang mga alagad. Nung time na actually last day po niya, yung time na yon, yung oras na yon, dahil sa gabi din po yun, siya po'y huhulihin na sa panguna ni Judas. At sa gabi din yun, siya po'y lilitisin and hanggang kinabukasan, siya na po ay sasaktan, parurusahan at siya po ay mamamatay na. So kinabukasan po na yun. So tigib ng ang kanyang damdamin, ng kanyang nalulungkot ang kanyang damdamin o nahirapan, nababagabag ang kanyang kalooban. That's why meron siyang pamanhik sa kanyang mga alagad. At ito po ang sinabi niya in Matthew chapter 26 verse 40. Then he returned to the disciples and found them asleep. He said to Peter, "Couldn't you watch with me even 1 hour?" So hindi mo ba kayang makipagpuyat o hindi mo ba kayang magbantay na kasama ko kahit 1 oras man lamang? Mga kapatid, we need time with the Lord. Dahil marami tayong kinakaharap na iba't ibang sitwasyon sa buhay, marami tayong mga pangangailangan, physical, emotional, spiritual, financial, meron ngang pang mga virus at sakit na hindi natin nakikita. We need God. We need to spend time with Him in prayer. At ganoon din po sa salita ng Diyos. When you spend quality time in reading and studying it, ito po ay ito'y nagiging satisfying sa iyo. Pero doon sa mga ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay tinatawag ko po na quick reading lang. Mabilis ang pagbabasa, kung baga sa pagkain ay tumitikim lang. Ito po ay nagiging burden sa kanila kasi hindi po nila nalalasap yung kalinamnaman at kasustansyahan ng salita ng Diyos kasi hindi nga sa kanila interesting, hindi satisfying. Bakit? Kasi nga po, konting sandali lang ang inilalaan sa pagbabasa. Ang sabi po ng salita ng Diyos, we are created in the image of God. Pwede bang sabihin mo ang mga salita nito? Image of God. At dahil dito, ang tao ay meron pong inborn desire for God. Maging Kristiyano o hindi, meron po niyan. Kasi ulitin ko po, dahil tayo ay created in the image of God, meron tayong inborn desire for God. Lalo na sa panahon po na tayo ay nagigipit, tayo po ay nasa panganib, tayo po ay nalulungkot, tayo po ay nangangailangan, na po naghahanap ang puso natin, naglolong yan sa Diyos. Meron tayong longing sa Diyos kasi siya po yung ating Creator. No? This desire is our deepest longing and need. Kaya pag hindi po yun na-met,
pakiramdam mo may kulang sa'yo. Hindi ka gaanong masaya kasi nga may kulang at ang kulang na yun ay napakahalaga sa buhay mo. We cannot live separately with our Creator. Pwede tayong mabuhay kung mawawalay tayo sa ibang tao, pero hindi tayo mabubuhay kung hiwalay tayo sa Diyos. Kasi God is our life. And we have no life apart from Him. Pero kapatid, kapag matama ang ating relasyon at komunikasyon sa ating mga lilikha, masasatisfy tayo sa buhay na ito anuman ang ating kalagayan. Ang tunay na satisfaction ay sa Diyos lang po natin matatagpuan, hindi kung kani-kaninong tao o sa anumang bagay dito sa mundo. You can have anything you want, but unless you have God, unless you have Jesus in your heart, may kulang na napakahalaga sa iyong buhay. If you have Jesus, you have everything. But if you have no Jesus, you lost everything. Jesus is our life. His Word is our life. Kapatid, hindi ka nilikha ng Diyos na basta lang. Hindi rin aksidente ang pagkakalikha niya sa iyo. You are fearfully and wonderfully made. Kaya kailangan quality time, pwede bang sabihin mo yon? Quality time ang ibigay mo sa Diyos na lumikha sa iyo, sa Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay. To spend enough time or with quality time in prayer and in word, we need discipline. Pwede bang sabihin mo ang salita nito? Discipline. Kailangan po natin ng disiplina sa ating sarili. Sabi po ni Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 9 verses 25 to 27, all athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. So, I run with purpose. Sabi mo nga, with purpose. Mayroong layunin. So, ang ginagawa ni Apostle Paul, mayroong layunin. Hindi siya gumagawa na basta lang. May purpose. Sabi niya, ulitin ko po yung so I run with purpose in every step. I am not just shadow boxing. Para bang hindi daw siya sumusuntok lang sa hangin. 27, I discipline my body like an athlete, training it to do what it should. Otherwise, I fear that after preaching to others, after doing what we are doing, I myself, you yourself, might be disqualified. Sayang ang ating mga gawa kung madi-disqualified tayo, di ba? Kaya napakahalaga ng disiplina. Sabi sa Hebrews chapter 12 verse 11, no discipline is enjoyable while it is happening. It's painful. But afterward, there will be peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. So, let's discipline ourselves in training. Training in prayer and in studying of God's Word. Can you say amen? Amen. Especially ngayon mga kapatid na napakalapit na po talaga ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kitang-kita na po natin, damang-dama na natin ang mga palatandaan nangyayari na. Kung hindi mo alam kung paano sisimulan o kung paano o kung ano nga ang babasahin, meron po tayong daily devotional guide. Nakapost po yan sa ating Facebook account na Church of God City of Makati or COGCOM. At tinatawag din po natin itong Daily Scripture Reading or DSR.
Kaya po, check nyo lang po yan para may guide po kayo nababasahin araw-araw. Bakit kailangan natin bigyan ng quality time ang pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos? Because by living the Word, we are protected and blessed by God. By obeying the Word, we are protected and blessed by God. By enjoying the Word, we are protected and blessed by God. Sabi sa Proverbs chapter 3 verse 1, "My child, never forget." Pwede bang sabihin mo ang mga salita nito? Never forget. Huwag mong kalilimutan the things I have taught you. Store my commands in your heart. So, how can we never forget the Word of God? By, sabi ng verse 1, by storing them in your heart. So, next question, how can we store God's Word in our hearts? Ang isang simpleng paraan po nito ay sa magitan ng pagsusulat or pagtitake note buhat sa mensahe na ating napapakinggan o nababasa. Then, balikan natin at i-review. Kasi alam mo yung mga kapatid, pag hindi, mawawala yan. Makakalimutan mo kaagad yan. Pag hindi mo iningatan at binantayan sa iyong puso ang salita ng Diyos na iyong natanggap. Ang ginagawa ko po para mas maunawaan ang mensahe, inuulit ko po itong pakinggan. Hindi yung pagkatapos na pakinggan isang sermon ay tapos na. No, pag ito po ay inulit kong pakinggan, minsan nga po nakakatatlong beses kong pinapakinggan, mas nauunawaan ko po ang mensahe. Okay? Minsan nga po, pag nanonood, especially sa online, ay meron pang ibang ginagawa. At kapag meron kang ginagawa na dadivert pa yung isipan, so meron kang mga namimiss. Kaya kapag ito ay iyong binalikan, mas may enjoy mo ang word. Kasi mas mauunawaan mo. At ito po ang aking ginagawa. Si Jesus, nagturo po siya ng isang parable. It is the parable of the sowing seeds. And samahan po ninyo ko in Matthew chapter 13. At basahin natin beginning in verse 3. Yung basahin ko po, simulan ko po do sa 3b or last part ng verse 3. It says, "Listen, a farmer went out to plant some seeds. As he scattered them across his field, some seeds fell on a footpath, and the birds came and ate them. Other seeds fell on shallow soil with underlying rock. The seeds sprouted quickly because the soil was shallow, but the plants soon wilted under the hot sun, and since they didn't have deep roots, they died." So balikan ko po, yung una daw po, yung habang naghahasik ng binhi, yung magsasaka, may mga nahasik doon po sa daanan. At yung daanan, dahil laging dinadaanan, natatapakan, matigas po ang lupa. That's why yung binhi, hindi siya nag-penetrate sa ilalim. Kaya kagad, tinuka daw po ng mga ibon na wala yung mga binhi na yon, sabihin, walang tumubo. Bakit? Kinuha ng ibon. Pangalawa, ito daw pong shallow soil. Habang naghahasik yung maghasik, may mga nahasik doon sa mababaw lang ang lupa kasi yung ilalim niya mabato. At tumubo daw yung halaman. Kaya lang pagtubo niya, sumikat naman ng matindi yung araw, nalanta hanggang sa namatay. Bakit? Hindi makapenetrate yung ugat sa ilalim dahil mabato. So, baliwala din yung binhi. Hindi namunga. And next, in verse 7, other seeds fell among thorns that grew up and choked out the tender plants. So ang pangatlo ay nahasik daw po doon sa maayos naman ang lupa.
Tumubo nga yung binhi, naging halaman. Kaya lang, may mga damo ding tumubo at naging mas matindi yung mga damo na sapawan, naagawan po ng sustansya sa lupa, yung halaman. That's why yung halaman po ay hindi namunga. Dahil doon sa mga damo na nandoon. At pang-apat po na klase ng lupa, sabi doon in verse 8, still other seeds fell on fertile soil, and they produced a crop that was 30, 60, and even 100 times as much as had been planted. Now, ito po yung maganda. Tumubo ang halaman at namunga. Then, ito pong parable na ito ay binigyan ni Jesus ng explanation. At napakaganda, tingnan po natin the same chapter, beginning in verse 18, ito po ang sabi ni Jesus. Now, listen to the explanation of the parable about the farmer planting seeds. The seed that fell on the footpath, doon sa daanan, represents those who hear the message about the kingdom and don't understand it. Hindi nila naunawaan yung word, yung mensahe. Then, the evil one comes and snatches away the seed that was planted in their hearts. At yun pala ang ginagawa ng dyablo kapag ang isang tao ay nakapakinig ng word. Kapag yung word na yun ay hindi naintindihan ng isang tao, kaya nga posibleng talaga hindi inaintindi. Dahil busy, marami iba ginagawa. Yun ang pagkakataon ng dyablo. Hindi dahil after o gusto ng dyablo yung seed. No! Ang purpose ng dyablo, alam niya kasi mamumunga yung seed. May pagbabagong gagawin sa buhay ng tao. Yung seed na yun, actually yung seed na yun, the Word of God. May gagawing maganda, pagpapalain ang buhay ng tao na ito sa magitan ng Word. That's why ayaw niya may Word of God ang tao. Kaya may pagkakataon, tinutuka daw po. Siya yung nag-represent sa ibon, kinukuha niya yung seed. Inaalis sa ating puso para walang mamumunga buhat sa word. Walang hindi magbabago ang buhay. Verse 20, the seed on the rocky soil represents those who hear the message and immediately receive it with joy. But since they don't have deep roots, they don't last long. They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing the word. So, ang pangalawang klase daw po ng puso ng tao na nakareceive ng word of God, nung mapakinggan niya ng word, excited, masayang-masaya siya. Galak na galak, blessed na blessed. Kaya lang, pagdating daw po ng mga problema, pagdating ng mga persecutions, mga pag-uusig, tumamlay. Umayaw. Hindi namunga yung word. Verse 22, the seed that fell among the thorns represents those who hear God's word, but all too quickly the message is crowded out by the worries of this life and the lure of wealth, so no fruit is produced. Ito naman pong pangatlo ay ang nahasik daw po dun sa madamo na lupa o puso na madamo. Ibig sabihin, excited din naman receive yung word. Kaya lang, napasukan ng mga o natalo ng mga alalahanin sa buhay. Yung mga pangangailangan, ito na ang kanyang priority. No? That's why yung word ay hindi na po priority sa kanya. Ano pa, naging mga nangibabaw sa kanyang puso, yung lure of wealth. Gusto magpayaman, nasa kayamanan na ang kanyang puso at isipan. That's why hindi po namunga yung halaman na yun. Sabihin, yung word na yun, hindi nagbago ang buhay para sa tao na yun. Sayang, nakatanim na eh. Hindi lang nabantayan ang puso. And last, sa verse 23, the seed that fell on good soil represents those who truly hear and understand God's word and produce a harvest of 30, 60, or even 100 times as much as had been planted. Kaya kapatid,
what kind of spiritual soil is your heart? Kung iyan ay yung daanan, kung iyan tumigas na dahil bugbog sa mga problema sa buhay, may paraan pa dyan eh. Patubigan mo. Bungkalin mo. Kung ang puso mo naman ay yung tinatawag na stony or rocky place, ka nga eh, mababaw lang daw po ang lupa, edi may paraan naman dyan eh. Tanggalin yung bato. Kung iyan naman ay yung lupa na madamo, madawag, sila dawag, halamang matinik, edi tanggalin mo yung damo. Para yumabong ang halaman. Your heart can be a fertile or good soil for the Word of God. God wants to plant spiritual seeds, the Word of God, in your heart. So may marami siyang ginagamit na para maibahagi ang salita ng Diyos. Pag namunga yan, yung Word of God, yung spiritual seed na yan, kapag i-receive mo, inunawa mo, pinapasok mo sa puso mo at binantayan mo, or in other words, ipinamuhay mo yung Word, mamumunga yan. At ikaw mismo ang makikinabang sa bunga ng spiritual seed ng Word of God. Balikan po natin yung Proverbs chapter 3, verse 1, then itutuloy po natin sa verse 2. Ito po ang sinasabi. My child, never forget the things I have taught you. Store my commands in your heart. And in verse 2, if you do this, di bang sabihin mo yon? If you do this, kung gagawin mo ito, kung iingatan mo ang word, kung pahahalagahan mo ang word, kung masasatisfy ka sa word. Sabi ng Word of God, you will live many years and your life will be satisfying. Hallelujah. Ulitin ko po yun. If you do this, it is conditional. Pero kung pipiliin mo na gawin ito, iingatan mo ang word sa iyong puso, isasabuhay mo yan o i-apply mo yan, ulitin ko po, may dalawang great promises. Ano po yun? We will live many years dito sa lupa and our life will be satisfying. Sabihin mga salita nito, satisfying. Ito naman po ang gusto nating klase ng buhay, di po ba? So, ibinigay na po ni Jesus sa atin ang formula. Live and be satisfied with the Word of God. Ang sabi po ni Jesus in John chapter 10, verse 10, yung last part, kaya daw po siya naparito, ito po ang kanyang layunin. Sabi niya, my purpose is to give them a rich and satisfying life. Maulit ko po yun. Sabi ni Jesus, my purpose is to give them a rich and satisfying life. Hallelujah. Ito po ang ini-offer sa atin ni Jesus. Pinagpalang buhay na hindi nakabase sa panahon, tag-init man o tag-ulan, normal man o new normal, wala man o may pandemic man, nakabase po ito sa may hawak at may kontrol ng panahon at lahat ng nangyayari. Si Jesus, our Lord, our Savior, our King. Praise God. Don't be satisfied with the worldly wealth. Be satisfied in the Word, for it is more than wealth. Kasi ang sabi po ng Psalm 119, verse 72, your instructions, referring to the Word of God, your Word ay, sabi mo, more valuable to me than millions in gold and silver. Naranasan ng salmistang ito ang magkaroon po ng maraming gold and silver.
Naranasan din po niya ang Word of God sa kanyang buhay. At ang kanya pong conclusion, ulitin ko po yun, your instructions are more valuable to me than millions in gold and silver. Kapatid, ito yung word. Gift ni God sa atin ang kanyang word. Huwag nating sayangin. Pagpapala ito sa atin. Hallelujah. Binabago nito ang ating buhay. Kaya nawa ito po ang magbigay sa atin ng kasiyahan. Naway ito po ang hanap-hanapin ng ating puso. Kasabikan ng ating puso tulad ng kinasasabikan mong pagkain o iba pang bagay. Tayo po ay muling dumulog po sa Panginoon, tayo manalangin. Aming Diyos at aming Ama, muli maraming salamat po sa time na ito. Hayaan mo Lord, ang iyong word na aming napakinggan ito ay hindi po napakinggan sa isang tenga, lalabas sa kabilang tenga. Hayaan mo ito po'y aming matanggap, aming pong panampalatayanan, aming pong ingatan sa aming puso. Hindi kami papayag na ito po'y manakaw ng dyablo dahil regalo mo na ito sa amin, Panginoon. Tulungan mo po na ang puso namin, Lord God, ay maging matabang lupa, Panginoon, kung saan ay namumunga yung seed na yan. Sabi mo, mayroon 30, may 60, may 100% buhat doon sa na-receive na word, God. At hayaan mo, Lord God, ang salita mong ito na aming pahahalagahan, aming ipamumuhay, ay mamumunga sa aming buhay, magiging pagpapala sa aming buhay mismo at magbigay ito ng glory sa iyo. Thank you, Father. Muli, Lord, sa aking mga kapatid, anuman po ang kanilang kalagayan ngayon, kung mayroon may mga karamdaman, hayaan mo dumali po ang kagalingan. Meron po nangangailangan na iyong tulong, mapasa kanila ang tulong, Panginoon. Meron nang hihina, bigyan mo ng kalakasan. Meron nalilito, bigyan po ng kapayapaan. Meron nalulungkot, bigyan mo po ng kagalakan, Panginoon namin Diyos. Whatever need ay mga anak, hayaan mo makatagpo po sa inyo, Panginoon namin Diyos. Maraming salamat po sa buhay mong salita na patuloy naging pagpapala sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po mga kapatid at muling pwede bang extend mo ang iyong kanang kamay dyan sa screen na iyong pinanonooran at iyong tanggapin ang benediksyon. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. At lahat po tayo ay magsabi ng Amen. Maraming salamat po, and to God be all the glory.